Isang napakaingay na komosyon ang tumambad, hindi lamang sa Amerika, kundi maging sa buong mundo. Ang pagtatangka na pagbaril kay President Trump, isang malaking katanungan, nag-iisa lang ba ang sniper o siya ay may kasabwat? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Nagsimula ang kwento sa isang mapayapang hapon sa Washington DC. Si President Trump ay nagsasalita sa harap ng isang malaking pulutong ng mga tao. Lahat ay masaya at nakikinig. Walang kamalay-malay sa panganib na nagbabadya. Habang nagsasalita si President Trump, isang misteryosong lalaki, si Marco, ay tahimik na umakyat sa isang mataas na gusali malapit sa lugar. Dala niya ang isang sniper rifle at tila sanay na sanay sa ginagawa. Walang nakapansin sa kanya, ngunit may ilang mga residente na mga tao ang nakakita dito. Si Dallas Alexander, isang dating elite sniper mula sa Special Forces ng Canada, ay biglang sumulpot sa eksena. Naging viral ang kanyang video na nagsasabing imposible raw na mag-isa lang si Marco. Sinagot niya ang tanong ng mga tao, bakit ka nagsalita tungkol dito? Sagot ni Dallas, sanay ako sa ganitong operasyon. Hindi ko matanggap na walang nakabantay sa kritikal na lugar na iyon. Ika pa niya. Ipinakita ni Dallas ang isang larawan ng lugar, ang rooftop na iyon. Bakit hindi yan natutukan? Kahit isang bata na naglalaro ng Call of Duty, alam na dapat yan ang unang tinututukan. Malinaw ang punto ni Dallas. Walang lugar sa paligid ng presidente na dapat may blind spot. Sa gitna ng kaguluhan, isang saksi ang lumabas. Sinabi niya nakita niya si Marco na gumagapang pataas ng rooftop. Dala ang isang sniper rifle. Ngunit bakit hindi agad kumilos sa mga pulis? Halika, saksihan natin ang kanyang binanggit. Criminals. We have criminals. We have drug dealers. We have people that should not be here. Right on the roof. It's much tougher than if it happened. You went right on the roof with that. Habang nag-uusap, sina Dallas at ng host ng programa na Redacted, ipinaliwanag ni Dallas ang kanilang taktikang pang-sniper. Kung ako ang nasa posisyon nila, agad kong itututok ng baril at hindi na mag-aalilangan pa. Pero bakit parang walang aksyon? Napakalinaw ng kanilang paningin. Wala silang rason na hindi makita ang banta. Tumindi ang tensyon nang lumabas ang balitang may mga sniper na nakatutok kay Marco sa loob ng 3 minuto bago sila kumilos. 3 minuto? Imposible, sabi ni Dallas. Kapag may baril na nakatutok sa presidente, agad-agad dapat pumutok. Biglang umalingaw-ngaw ng mga putok. Umabot ng 8 bala bago siya napabagsak ng mga pulis. Paano nangyari yun? Tanong ng host. Bakit parang hinahayaan nilang makapagpaputok pa siya ng maraming beses? Dito nagsimula ang hinala ni Dallas. Sa tingin ko, hindi siya mag-isa. May tumulong sa kanya. May nagbulag-bulagan o sadyang pinabayaan. Ang daming mga posisyon na dapat siniguro ng mga pulis, pero bakit parang wala siyang ginawa? Ating makikita ang isang Secret Service na kasama ni Donald Trump bago mangyari ang pagputok. Makikita sa video na tila baga pinapalis niya ang mga tao sa vicinity bago nangyari ang pagputok. Hindi kaya ito nagkataon lang? Bago matapos ang palabas ng Redacted, isang lihim ang binunyag ni Dallas. Maraming dapat ipaliwanag ang mga nasa likod ng operasyong ito. Sa loob ng ilang dekada kong serbisyo, ito ang pinakamalaking kabalintunaan na nakita ko. Ika pa niya. Ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo patungkol sa bagay na ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. Mateo 5 verse 9. Mapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawagin mga anak ng Diyos. Sa gitna ng kaguluhan at mga banta sa ating lipunan, tinatawagan tayo ng ating Panginoon na maging tagapagpamayapa.
Ang kwento ng pagtatangka sa buhay ni President Trump ay nagpapakita ng kahalagahan ng kaligtasan at seguridad, hindi lamang sa mga kilalang tao, kundi sa bawat isa sa atin. Bilang mga anak ng Diyos, tinuturuan tayo na maging mapagmatsyag at mapagbantay, hindi upang magdulot ng takot, kundi upang magdala ng kapayapaan at katiwasayan. Ang pagninilay natin sa araw na ito ay isang paalala na sa gitna ng anumang panganib, naroon ang kamay ng ating Panginoong Diyos na gumagabay at nagliligtas sa atin. Bilang mga Kristiyano, tinatawagan tayo na ipanalangin ang kaligtasan at kapayapaan para sa lahat, lalo na sa mga lider ng ating bansa upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng walang pangamba. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyong harapan na may pusong puno ng pag-asa at pagtitiwala. Ibinabangon namin sa inyo ang aming mga lider at ang bawat isa na naririto, naway pagpalain niyo sila ng kaligtasan at proteksyon. Sa gitna ng mga banta at panganib, maging sandigan nawa nila kayo. Panginoon naming Diyos, ipinapanalangin po namin ang pamilya at ang mga mahal sa buhay ng mga nanonood ng nilalaman na ito. Naway palakasin niyo ang kanilang pananampalataya at pag-asa sa inyo. Bigyan niyo sila ng kapayapaan sa kanilang mga puso na alam nilang kayo ang nagbabantay at gumagabay sa kanila sa bawat hakbang ng kanilang buhay. Naway maghari ang inyong kalooban at kapayapaan sa aming mga buhay. Gabayan niyo kami na maging mga tagapagpayapa tulad ng inyong itinuturo sa amin. Salamat po Panginoong Diyos sa inyong pong pagmamahal at biyaya. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagkatatoy masamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.